Kamusta na kayo, mountain movers? Praise God! God is good all the time, and all the time God is good. Ang Diyos ay mabuti, matapat, patuloy na nag-iingat, nangangalaga, nagpapala, at higit sa lahat, nagbibigay ng kalakasan at buhay sa ating araw-araw. Kung kaya't wag natin kalilimutan na siya ay pasalamatan, purihin, sambahin, at pakinggan ang kanyang salita upang mas lalong tumatag ang ating mga pananampalataya sa kanya. At malapit tayo ng higit sapagkat habang nakikilala natin siya, mas lalo tayong nalalapit sa kanya at mas lalo tayong sumusunod sa kanyang kalooban kung kaya tayo ay kanyang napagpapalat na bibigyan ng gantimpala sa lahat ng bagay na ating ginagawa ayon sa kanyang kalooban. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat may mga pagkakataon tayong nadidinig natin ang kanyang salita at napag-aaralan ito. Samantalang sa mga communist country, hindi natin mapapakinggan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay pinagbabawal. Ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos ay inuusig, pinahihirapan, at may time na pinapatay pa at sinusunog ang mga simbahan. Pero sa atin, malaya tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos at nababasa natin ang Biblia anumang oras ang ating gustuhin upang mas lalo tayong tumatag sa ating pagtitiwala sa Diyos at makilala natin siya sa mas malalim at Bibliang kaparaanan. Ang pinakamayamang tao na nabubuhay sa balat ng lupa ay ang taong may pananampalataya sa buhay na Diyos, sapagkat ito ang magdadala sa kanya sa kanyang buhay na walang hanggan doon sa kalangitan, nakapiling ng amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa. Tandaan natin na ang lahat ng bagay na meron sa mundong ito ay maiiwan lamang ng bawat isa sa atin at hindi natin ito madadala sa kalangitan. At ang tao ay may dalawang patutunguhan matapos ang kamatayan. Kung siya ay kumilala sa Panginoon, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, isinuko niya ang kanyang buhay at sinunod niya ng totohanan ang mga alituntunin ng Panginoon sa kanyang buhay, siya ay makapupunta doon sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Nakapiling ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ngunit kapag ang isang tao, mabuti man ito pero hindi niya kinilala si Jesus, hindi niya isinuko ang kanyang buhay sa kanya at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi siya makakapasok sa harian ng Diyos. Sapagkat ang daan patungo sa langit, doon sa piling ng amang sumasalangit, ay walang iba kundi si Jesus na nagsabing, "Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, at walang sino ang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Hindi relihiyon ang daan patungo sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Hindi ang mabubuting gawa upang ang sino man ay hindi makapagyabang sa harapan ng Diyos at makapagsabing nakagawa siya ng kabutihan. Walang taong katanggap-tanggap sa sarili niyang mabubuting bagay na ginawa. Ang lahat ng ito ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan nung kinilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sapagkat ang bawat isa sa atin ay kinahabagan niya, kinaawaan niya, at hinayaan niyang makakilala sa kanya sa tama't Bibliang kaparaanan. Isinuko ang buhay at tinuro ang manampalataya at mabuhay sa gitna lamang ng kanyang kalooban
na nabubuhay sa mundong ito para lamang sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tiyakin natin sa ating buhay na kasama natin ang Diyos araw-araw. Tiyakin natin sa ating buhay na anuman ang ating isipin, na anuman ang ating sabihin, na anuman ang ating gawin, ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon upang tayo ay sunduin niya at kapilingin niya doon sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Amang sumasalangit. Kung kaya't kailangan nating maging handa sa bawat araw. Ang alam lang natin ay nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi natin alam kung kailan, kung kaya't ang bawat isa sa atin ay kailangan maging handa upang hindi tayo maiwan. Sapagkat kapag tayo ay hindi naisama sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus dahil tayo ay nasa kasalanan, dahil tayo ay nasa pagsalangsang, nasa katigasan ng ulo at hindi sumusunod sa kanyang mga alituntunin at salita, mapapahamak tayo at aabutin tayo sa mundong ito ng Antikristo at pahihirapan niya ang mga tao na hindi kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas, bilang Panginoon ng kanyang buhay. Pinagpala tayo sapagkat nabago ang ating buhay, nakilala natin ang ating Panginoon sa tama't biblyang kaparaanan, at meron tayong pag-asa na once na bumalik ang Panginoong Yesus, tayo ay kanyang dadalin sa kaharian ng kanyang Ama, na ating Ama, at doon tayo mananatili magpakailanman. At tatanggap tayo ng lahat ng gantimpala ayon sa mga mabubuting bagay na ginawa natin na nakapagbigay ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy tayong magpabago sa Panginoon. Patuloy tayong mabuhay sa gitna ng kalooban ng Panginoong Jesucristo. Patuloy nating alamin ang kanyang mga kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating napapakinggan, na ating mga pinag-aaralan, na ating nababasa sa Biblia. Upang sa ganon, tayo ay makatiyak ng pagpapala ng Diyos sa mundong ito. Makatiyak ng kanyang kaligtasan, ng kanyang pag-iingat, ng kanyang pagsama, ng kanyang pagtatanggol, ng kanyang mga pagpapala, hindi lamang sa spiritual, kung hindi sa material, sa pisikal, sa finansyal, at sa kalusugan ng ating pangangatawan. Ang sabi ni Solomon sa kanyang mga salita, "Anak, ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga salita." Sa salita ng Diyos. Ito ay itago mo sa kaibuturan ng iyong puso. Ito ay pagmasdan mo at huwag mong hayaang mawala sa iyong paningin, sapagkat ito ay buhay at kagalingan sa iyong katawan at kalusugan, sa iyong spiritual na buhay, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kaaya-ayang buhay. So kapag ang salita ng Diyos ay ating pinakinggan, ito ay itinago natin sa kaibuturan ng ating puso, sinunod natin ito, tayo ay may kalusugan sa ating spiritual na buhay at sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Mayroon tayong kalakasan, malayo sa anumang sakit at karamdaman. Meron tayong joy, meron tayong peace, meron tayong security and assurance that the Lord, the maker of heaven and the earth, ay kasama natin at siya ang nagpapala sa atin sa bawat araw ng ating buhay. At tayo ay may buhay na walang hanggan sa piling niya magpakailanman.
Kaya patuloy tayong maging pagpapala sa ating kapwa, maging mabuting mamamayan sa ating bayan, maging mabuting anak sa ating mga magulang, maging mabuting ina sa mga anak, maging mabuting asawa sa asawa, maging mabuting kapitbahay, maging mabuting kamanggagawa sa trabaho. At nananalangin, laging tumatawag sa Diyos, laging nagtitiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon o pagkakataon ng buhay. Anuman ang pinagdadaan ng problema o pagsubok, laging dumudulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Laging inaalam ang kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita sa Biblia. Ito ay binabasa, pinag-aaralan, binubulay-bulay, sapagkat ito ay may dalang pagpapala, may dalang kapangyarihan, may dalang kalakasan, kalusugan sa pangangatawan, may dalang katalinuhan, karunungan, may dalang kapayapaan. Ang salita ng Diyos ay may dalang katagumpayan sa ating buhay. Araw-araw, inaalis nito ang takot sa ating puso. Inaalis nito ang kalituhan sa ating isipan. Inaalis nito ang pangamba sa ating mga kalooban. Inaalis nito ang pag-aalala sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, ng katiyakan, ng katagumpayan. Ito ay nagbibigay sa atin ng katatagan, malalim na pagtitiwala sa Diyos, malalim na dedikasyon ng pagtatalaga ng buhay sa Kanya. Kung kaya't anuman ang madaan ng problema, anuman ang masalubong na mga suliranin, ay nananatiling matatag na nagtitiwala sa Diyos. Nananatiling nagbibigay ng karangalan sa Diyos. At pagpapala sa kanyang mga magulang, pagpapala sa kanyang mga kapatid, pagpapala sa kanyang mga pinsan, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang kapitbahay, masunurin sa mga magulang, masipag mag-aral, masipag sa gawaing bahay, tumutulong sa mga magulang, hindi pabigat, hindi umaasa o palasa, pagkus alam niya ang tama niyang dapat gawin at ito'y kanyang ginagawa, may nakakakita man o wala. Kapag naglingkod ay tunay na naglilingkod, may makakita man o wala. Ang lahat ng bagay ay ginagawa niya bilang paglilingkod niya sa Diyos. Ito man ay sa loob ng bahay. Kapag nakakita ng hugasin, hinuhugasan sapagkat ito'y ginagawa niya sa Panginoon. Hindi na niya iniaasa pa sa iba o iniintay pa yung iba para maghugas ng pinggan. Alam niya na ang kanyang dapat gawin. Hindi na siya pabigat. Sa halip, alam niya na ang tumulong. Alam niya na ang maging mabuting anak sa kanyang mga magulang. Utusan man siya o hindi, alam niya na ang tamang dapat niyang gawin. At ito'y ginagawa niya sapagkat nais niyang magbigay ng karangalan sa Diyos. Nais niyang papurihan ng Diyos sa kanyang ginagawa. Siya ay tumutulong sa gawaing bahay. Siya ay tumutulong sa kanyang mga magulang. Siya ay tumutulong sa kanyang mga kapatid. Di bali nang paminsan-minsan ang tingin mo sa sarili mo ay naaapi ka o naargabyado ka sapagkat sila hindi naghuhugas ng pinggan pero ikaw lagi ka naghuhugas ng pinggan. Okay lang yun. Alam ng Diyos yun. Nakikita niya yun. Kung iniuukol mo ang iyong ginagawa sa Kanya, para sa Kanyang kalawalatian at para sa Kanya, siya
na nakakaalam ang magpapala sa iyo. Siya na nakakaalam ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kahit hindi ka humingi, kapag nasiyahan ang puso ng Diyos at naparangalan ang kanyang pangalan, ang pagpapala niya ay iyong makakamtan. Nakita niyo ba si Jose? Dinigrade siya ng kanyang mga kapatid. At siya'y pinagtangkaang patayin. Kinaiinggitan siya ng kanyang mga kapatid. And yet, sa lahat ng problema at mga pag-uusig ang kanyang naranasan, naging mabuti siyang kapatid sa kanyang mga kapatid na umaaway sa kanya, nais siyang patayin. Hanggang sa narating niya ang rurok ng katagumpayan. Pinagpala siya ng Diyos, maraming ginawa sa kanyang himala ang Diyos, kung kaya't siya ang naging makapangyarihang tao sa bansang Ehipto ng kanyang kapanahunan. Ang bansang Ehipto ay pinakamayamang bansa at pinakamakapangyarihang bansa nung siya ay namumuno sa bansang Ehipto. May tagutom sa buong daigdig, pero sa kanyang bansa na pinangungunahang Ehipto ay may tagsagana. See, because God has really pleased because of His life. Kaya kapag nalugod ang Diyos sa ating buhay, itataas niya tayo. At makikita ng mga taong umuusig sa atin at naiinggit sa atin, o sabihin na nating inaargabyado tayo, na tayo ay pinagtagumpay ng Diyos, na tayo ay hindi pinabayaan ng Diyos, na tayo ay pinagpala ng Diyos, na tayo ay itinaas ng Diyos, at pinagpala higit sa ating mga inaasahan at pinapangarap sa ating mga buhay. Kaya maging instrumento tayo ng pagmamahal sa ating pamilya. Maging instrumento tayo ng pagkakaisa sa loob ng pamilya. Maging motivation natin na sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating ititingin ay mga bagay na makapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa kanyang kalooban. At sa ganitong paraan, tayo ay kanyang pagpapalain at susustinahan sa mas mataas na kalagayan ng pagpapala. Hindi lamang niya ipuprovide yung ating mga kailangan, sagot sa ating mga kailangan, bagkos isusustain niya pa tayo to an increasing manner. Mas mataas ang pagpapala, mas sigit ang pagpapala, mas makapangyarihan ang pagpapala. Pagpapala na higit-higit sa ating buhay, kung kaya tayo ay magiging pagpapala din naman sa maraming tao sa ating paligid. Parang nung panahon ni Pedro, doon sa Matthew chapter 5, wala silang halos mahuling isda at hinuhugasan niya na ang kanyang lambat nung umaga na at sila'y papauwi na. Samantalang ang Panginoon ay nangangaral at sinisiksik ng maraming tao sa dalampasigan ng dagat ng Galilee. At ang sabi ng Panginoon, pwede bang magamit ang bangka mong ito? Opo, Guro, ang sabi ni Pedro. Kaya ginamit ni Jesus na pulpito yung bangka ni Pedro. At matapos na mangaral, tinanong niya si Pedro na naguhugas ng lambat. Ang sabi niya, Pedro, may nahuli ka bang isda? Wala po. Ito nga po, inuhugasan ko ng aking lambat. Ako po'y pagod at antok na. Ni isa pong isda, wala po ako madadala sa aking pamilya.
O sige, ang sabi ng Panginoon, dalin mo sa laot ang bangkang ito. Nagkamot ng ulo si Pedro at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya. Alam na alam niya na walang mahuhuling isda sapagkat maliwanag na at kita na ng mga isda yung lambat na iitsa nila doon sa dagat ng Galilee. Kaya napakamot ng ulo si Pedro. Pero ang sabi ni Pedro, dahil sinabi po ninyo, Guro, kahit alam kong walang mahuhuling isda, susunod po ako sa inyo. Kaya nagsagwan si Pedro. Nakasakay ang Panginoong Yesus sa kanyang bangka. Nung sila ay nasa halos gitna na ng dagat, ang sabi ng Panginoong Yesus, ihagis mo ang lambat mo sa bandang kanan. Nag-alinlangan na naman ng konti si Pedro sapagkat napakalakas na ng sikat ng araw at kita na ng isda ang lambat. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, inihagis niya ang kanyang lambat sa bandang kanan. Dali-dali nakita ni Pedro na ang lahat ng isda from different directions ay pumapasok doon sa loob ng lambat. Hanggang sa napuno ang lambat at halos mapunit, halos masira ang sabi ng Biblia. Mark chapter 4, beginning verse 35 to 42, yun yung storm. Pero itong istoryang ito ay nasa Matthew chapter 5, Luke chapter 5 rather. See? Halos mapunit ang lambat sa sobrang dami ng isda. Tinawag ni Pedro yung kanyang mga kasamang mga manging isda na wala pa ring huli nung oras na yun. Mga kaibigan, halik kayo rito. Tulungan niyo ako sapagkat lulubog ang bangka sa sobrang dami ng isda. Napuno ng isda ang kanyang bangka at napuno din ng isda ang bangka ng kanyang mga kaibigan. See? Kapag ang Diyos ay naparangalan natin, naluwalhati ang kanyang pangalan sa ating mga ginagawa, may nakakakita man o wala, ang kanyang pagpapala ay darating sa ating buhay. At higit pang pagpapala sa ating mga inaasahan. Higit pa na mga pagpapala. Higit sa ating mga inaasahan. At ito ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ay sa kalusugan ng ating katawan, sa kalusugan ng ating kaluluwa, sa kalusugan ng ating spiritual na buhay, sa kalusugan ng ating pinansyal na kalagayan sa buhay, kalusugan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kayamanan sa lahat ng area ng ating buhay. Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ang siyang magpapala at gagawa ng mga himala na hindi natin kayang bilangin sa ating mga buhay. Hindi lamang tayo ang mapagpapala, pati ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay ay mapagpapala din naman ng Diyos sapagkat nakapagbigay tayo ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kaya mga kapatid, may nakakakita man sa atin o wala, ang maging motivation natin sa paggawa natin ng kabutihan ay ang Diyos na nagbago ng ating buhay. Na ang Diyos na naghayag ng katotohanan sa atin na kung siya'y wala tayong magagawa. Na ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, walang iba kundi si Kristo para mapatawad ang aking mga kasalanan at magkaroon ako ng kalayaan sa
kakaalipin ko sa kasalanan at magdulot ito ng kabanalan sa aking buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Huwag natin kalilimutan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Inako niya ang lahat ng ating kasalanan. Imbis na tayo ang mamatay, mapako sa krus, at mapahamak, mabulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, siya ang namatay para sa ating lahat. Upang tayo na sumasampalataya sa Kanya hindi na mamatay at mapahamak sa apoy ng impyerno, pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kinonquer ni Jesus ang 6 na bagay sa ating buhay. Una, ang kasalanan. Pangalawa, ang kamatayan. Pangatlo, ang sumpa dahil sa kasalanan. Pang-apat, ang condemnation. Panglima, ang judgment. At ang panghuli ay ang hell or eternal punishment. 6. Kamatayan, kasalanan, sumpa, condemnation, judgment, and hell. Dahil sa kanyang kamatayan, ang kasalanan ay nagapi sapagkat inako niya ang ating kasalanan at siya'y namatay para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. He dealt sin because He became sin for us to become God's righteousness. At siya'y nag-resurrect muli matapos siyang mamatay para ang kamatayan ay mawala ng bisa. At wala ng condemnation sapagkat there is no more condemnation to those who believe in Christ. As we believe in Christ, no more condemnation, no more judgment, and our destiny as hell because of our sin. Because Jesus dealt sin and He dealt death through His resurrection. Our destiny has been changed and we have now eternal life with Him. Kaya ang sabi sa John chapter 17 verse 3, in Jesus we have eternal life because Jesus is the eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Imagine ninyo mga kapatid, dinelt ni Jesus ang kasalanan, kamatayan, sumpa, condemnation, judgment, and hell. And we are now set free. We are now free from sin. The penalty of sin has been destroyed and broken. And death has been overcome because He resurrected. He rose back again from death to life. And He is now living. He is now at the right hand of God the Father. And our destiny has been changed. We have now eternal life with Him. Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Kaya mga kapatid, patuloy tayong mabuhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. May nakakakita man o wala. Patuloy tayong maging mabuting anak ng Diyos. Hallelujah! At tayo ay Kanyang pagpapalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya mga kapatid, tayo manalangin at magpasalamat tayo sa Kanya. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita sa amin sa oras na ito. Patuloy niyong kalingayin ang aking mga kapatid. Patuloy niyong pagpalain at bigyan sila ng kalakasan na sa bawat sasabihin ng kanilang labi, sa bawat ititingin ng kanilang mga mata, sa bawat ididinig ng kanilang mga tenga, sa bawat gagawin po nila, ito ay makapagbibigay ng karangalan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang aming pagpapala, Ikaw ang aming kagalakan, Ikaw ang aming kapayapaan, Ikaw ang aming gantimpala. Higit pa ang gagawin mong himala, higit sa aming mga inaasahan. Salamat po, Panginoon, sa pagbuhos mo ng iyong mga himala at pagpapala sa buhay ng aking mga kapatid.
Patuloy niyo po silang ingatan at patnubayan. Patuloy niyo po silang patatagin sa kanila pong mga pagtitiwala po sa inyo. I pray, Lord, for an increase. I pray, Lord, for the miracles upon their lives and upon their family and loved ones. In Jesus' name, this we pray, O God. Everybody say, Amen, Amen, and Amen. Praise God, mountain movers. God bless you all. Bye-bye.